Galing kay Doms. Boss G, sa panahon ng paghahatol, tingin mo ba magagamit pa kaya ang kayamanan at pera pagdating Hindi ko sa kabilang mapakinabangan buhay? yan. Napakasimple naman yung tanong na yan eh. Yung kayamanan mo, yung pera mo, dito lang yan. Yung mga kayamanan minsang panahon na pera ng hapon, wala nang halaga yun, wala nang importansya yun. Bariya-bariya na lang siguro yun. Kung mabibili pa ng art collector, na kailangan mo pa maghanap ng art collector na bumibili nun. Habol siyang tanong. Okay. Ano po ba ang tunay na kayamanan sa kabilang buhay? Yung mga mabubuting gawa na hindi mo ipinakita sa mga tao. Kasi magkabila naman yun eh. Halos tayo, mapansinin mo, halos lahat ng mga libro pare-parehas ang sinasabi. Yung mga mabubuting ginawa, na ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, na hindi mo ipinakita sa mga tao para mapuri ng mga tao. Eh yung iba nalilito eh. Akala nila, basta gumawa sila ng mabuti, ayos na. Yung iba ang ginagawa pa, tinututukan pa ng camera para katulad ng mga poverty porn. Yung mga nakikita nyo mga vlogger, mga walang pakinabang sa kabilang buhay, mga pinagagawa nila. Kayo lang, sa paningin nyo lang, ng mga viewers, yung akala nyo, mabubuti sila mga tao. Pero sa paningin ng Diyos, ang dinadakila ng mga tao, kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Diba? Ganon din naman sa Quran. Tignan mo, napakaganda nga nung nakasulat sa Quran eh. Pag magbibigay ka, diba, doon sa panahon ng bigayan nila, ibigay mo na diretso sa pulubi, huwag mo na padaanin sa pastor. Maganda yung konsepto. Maganda yung konsepto. Taka na, sa mga Kristiyano, may mga ibang Kristyanuhan daw. Taka na, lahat na lang ng mabuting gawa, papadaanin pa sa pastor eh. Mas maganda yung sa kapila eh. Doon sa konsepto na yun, papamigay mo sa mga pulubi. Diretso na. Hindi na dadaan sa pastor pa. Walang korupsyon. Ngayon, diretso na ngayon sa Diyos yun. Basta wag mo tututukan sarili mo ng camera. Diba? Eh yun ang sinasabi ng halos lahat ng libro eh. Halos lahat ng libro nagsasabi, wag kang gagawa ng mabuti sa paningin ng mga tao para mapuri nila. Gawa ka mabuti, lihim mo na lang. Yung ginawa ng kanang kamay, wag na malaman ng kaliwang kamay. Yung pera-pera mo, walang pakinabang yan sa kabilang buhay kapag ka hindi tungkol sa Panginoon yung ginagawa mo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, yung mga mayayaman sa sanlibutan, pagbilinan nyo, maging maibigin sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, upang makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kasi itong buhay na to, hindi pa yan. Pag alis ng energy sa katawan mo, ang tawag buhay, hindi natin alam kung saan pumupunta yun. We're fucking lost. Nalilito tayo eh. Naliligaw ang karamihang mga tao. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi basic principle naman yun eh. Basic principle yun. Pag tutulong ka sa kapwa-tao mo, wag mong ibahing. Ay, sorry. Si Gail kasi papahing na eh. Pag tutulong ka hindi ka na ng paksiw. Pag tutulong ka sa kapwa-tao mo, yung mga bagay na ginagawa mong pagtulong sa kapwa-tao mo, wag mo nang i-broadcast. Tumulong kami sa mga mahihirap. Halika kayo mga mahihirap. Pumila kayo, bibigyan namin kayo ng pagkain. Tangina niyo. May mas malala. Yung niyayabangan mo yung mahirap ng lahat ng meron ka. Tapos sasabihin mo nang i-inspire ka. Tangina, alam mo sobrang twisted ng social media ngayon, Pilipinas. Hindi nyo alam gaano sa twisted ng social media ngayon. Bigyan ko kayo ng kapirasong insight na. Ito coming from ako, insider. Parang insider, influencer din ako. Tapos nakikita ko, tangina, twisted ang utak ng mga influencer. Twisted, sobra. Rerenta sila ng kotse. Iyayabang ngayon sa social media. Tapos sasabihin, nang i-inspire kami kasi narating namin to. Palalabasin nila na parang kanila yung kotse, binili nila yun. Ganun ang labas. Kanila yung kotse, binili nila yun. Tapos nang i-inspire sila. Pero totoo, niyayabangan ka lang nila para pag nayabangan ka, lalo kang manonood. Pag lalo kang nanood, lalo silang kikita ng pangrenta, ng susunod ulit na kotse na magpapanggap ulit silang binili nila. Tangina, twisted, no? Twisted ang mundo ng social media, in case hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang napapansin yan. Pero napakaraming ganyan sa social media. Napakaraming ganyan. Diba, may pasakay-sakay pa ng helicopter, kunyari kanya yun. May pasakay-sakay pa ng yate, kunyari kanya yun. Pinalalabas nilang kanila yun. Hindi nila sinasabing nirerentahan lang nila yung mga kotseng mamahalin. Tangina, majority dyan, nirerentahan lang nila. Mga nakikita nyo sa social media, nirerentahan nila. Yung iba, sa iba galing yung pera. Yung iba, hindi nyo lang alam. Pero, yung pinanggalingan ng pera. I know. I know. Nakatikim ako ng masamang pera minsan panahon eh. Alam ko yun. Eh, tingnan mo. May mga nag-i-expose na nga sa kanila ngayon eh. Diba? Nakikita nyo yung mga ginagawa ng mga gagawin. Diba? Diba? May mga nag-i-expose na. Kailangan yung mga tao na yan. Kailangan yung mga tao sa social media na yan. Sila Nico David, nagbabanatan ngayon yung dalawa. Pero pareha silang asset ng lipunan eh. Hindi yan mga liability ng lipunan. Pareha silang asset ng lipunan.
Sige, go. Yun na muna. Ayan. Di po siya question, pero sabi po ni Kuya Onin, magandang gabi, Lumipad idol. yung utak ko doon. Ang sarap pa. Napasarap ako ron na. Hindi ko nga maalala kung nasagot ko ba yung tanong. Ano ba yung tanong? Kung ano, tanong niya po is kung yung kayamanan ba Sa kabilang madadala buhay. sa kabilang buhay? O Hindi. ano ba ang tunay na kayamanan? Alam mo, ito nga pinakamaganda eh. Wala lang nag-uusap tungkol dito eh. Diba? Wala nag-uusap. Pero masarap yung mayaman ka na sa buhay na to, mayaman ka pa sa kabila. Kasi hindi naman masamang maging mayaman eh. In case hindi nyo alam, hindi masamang maging mayaman. Ang masama, yung pag-ibig sa salapi. Mahal na mahal mo na pera mo, mas mahal mo pa pera mo kaysa sa mga taong tinuturing mo na pamilya. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ayun, kanina si Kuya Onin sabi niya, lagi daw siya nakasuporta sa'yo. Anong size daw ng damit mo para madalhan ka niya dito pagdaan niya? Ay, salamat. Ano po, hindi ko po alam kung medium ba ako o large. Kasi dati, large ako eh. Eh ngayon, mula nung nagsimula ako rin sa Project 1M, putang ina yung stress, nag-medium na yata ako. Yun. Next question. Salamat, salamat brother. Na-appreciate ko yung supporter niyo. May nagtanong dito, sir, kung pwede ka daw mabisita ngayon. Andito ako ngayon. Andito ako sa mahabang parang barangay hall, ang Honor Rizal. Andito rin si Zian Gaza. Brother, salamat sa pagbisita. Sorry. Sorry. Zian Gaza. Yeah, go. Shoutout to kay Betchay Guevara. Betchay, hello, kamusta? Ayan. Ginagamit ko pa rin hanggang ngayon yung basong binigay mo sa akin. Salamat. Oo. Tanong po ito, galing naman kay Jeric Uy, nakakadalawa ka na. Hindi ako Pinag-iwasi kasi rin sa harap ko eh. personal. Siya po ay Nakikita mo yung emotions eh, no? Ramdam mo, no? Pagka kasi sa internet kasi, bawas na yan ng mga 30% gano'n. Kasi hindi nila kita yung paligid eh. Hindi rin nila kita yung audience eh. Wala nakakakita eh. Bawas na ng mga 30 to 50%. Sabi ko, one time na manonood ako ng Facebook. Napunta na kita. Nag-angkas kasi siya papunta rito. Sa Calab. Tapos, tinatanong niya kung saan daw itong lugar na to para makapunta daw siya, mag-aangkas daw siya. Eh, huli ko nang nabasa, pagka tingin ko nung profile niya, naka-live. Tapos yung live niya, nakasakay siya sa angkas. Tapos pagdating dito, sabi ko, uy, may mga Christmas lights, andito na to. May Christmas lights kasi dito yung barangay. Okay, go, next question. Tanong po ito ni Jeric Gaming. Ah. Boss, tanong ko lang po, kailan ka dapat magpakumbaba sa taong di marunong magpakumbaba? O dapat ka bang magpakumbaba sa taong malaki ang ulo at magiging masama ba pa sa paningin ng Diyos kapag hindi ka nagpakumbaba sa taong di marunong magpakumbaba? Alam mo, gusto mo ng diretso? Ito, personal na experience ko nahihirapan ako ngayon, na alamin kung kailan dapat. Kasi basta na lang siya pumipitik sa akin eh. Na may mga pagkakataon, mayabang ka ha, dudurugin kita, yayabangan kita ng mas mayabang ako kaysa sa'yo. Mas malayo narating ko kaysa sa'yo. Papamukha ko sa'yo yun, parang tayo pinahid sa mukha mo. Pero may mga pagkakataon naman, mayabang ka ha, magpapakumbaba ako para durugin ka ng mga tao on my behalf. Dalawa yung approach ko eh. Interchangeable siya eh. Hindi ko ngayon alam kung kailan ba eksakto yung dapat na panahon para sa isang mayabang na tao, tapos na nakasalamuha mo para ikaw naman ang bababa versus ikaw yung tataas. Hindi ko alam kung kailan. Basta pumipitik na lang siya sa akin. Nakadepende dun sa mga pagkakataon, depende dun sa sinabi. Kung kailan ako bababa, kung kailan din ako tataas. Depende dun sa sinabi. Pero alam mo, diretso meron kasing pakinabang ang kaarogantehan eh. Hindi ko alam kung ako yung unang maririnig ninyo na magsasalita ng ganito, pero meron kasing pakinabang ang kaarogantehan. May pakinabang ang kaarogantehan. Ang kaarogantehan, ang isa sa mga pinakamalalaking pakinabang ng kaarogantehan is you get people's attention. You get people's attention pag arrogante ka, pero yung kaarogantehan, nadja-justify lang yun kapag may laman ka. Pero pag bobo ka, arrogante ka pa, yan ang pinakamabilis na paraan para bumulusok ka pababa. Pag hindi mo alam yung proper balance. Pag bobo ka na, tapos arrogante ka pa. Yan ang pinakamabilis na paraan para bumulusok ka talaga pababa. At ang daming ganyan, nakita nyo na sa internet kung paano bumulusok pababa yung impression ng mga ibang nagtataas-taasan at nagyayabang-yabangan. Tapos turns out, wala pala silang laman.
Napakarami niyan sa social media. Nakita niyo na yan mismo sa harap ng mga mukha ninyo. Kung at the top of your head, kung papangalanan ninyo, may mga pangalan na magpa-pop up kagad sa isip ninyo di ba? May mga pangalan agad na nagpa-pop up sa isip ninyo na mga malamang pare-parehas din kayo, kayong mga audience ko, pare-parehas kayo nang nasa isip kung sino-sino tong mga tao na to. Ang dami niyan. Hindi lang isa yan. Nakita ninyo yung mga arroganteng tao na bumulusok pababa dahil sa kaarogantihan kasi wala silang laman. Kaarogantihan lang pala meron sila. Pero nakakakita rin naman kayo ng mga arroganteng tao na bumubulusok pataas. Kasi turns out, may laman pala sila at hindi lang pala sila kaarogantihan. At yung kaarogantihan, marketing tool lang pala nila para bumulusok sila lalo pataas. Kasi isa sa mga naging ano ko yan naging, kumbaga, cradle ko sa social media, isa sa mga naging starting point ko sa social media, yung ako nung nagsimula ako sa social media, arrogante talaga tunog ko. At kailangan yun. Bakit? Kasi, ang mga tao, ito pansikon, ang mga tao nagre-respond sa kaarogantihan. Nagre-respond sila. Ngayon, it's up to you kung gaano ka katalinong tao para yung kaarogantihan, kaya mong i-convert ngayon. Ang isa sa mga importante sa mga tao, impression. At pag napaglaruan mo yung impression nila, mas natutuwa silang makinig lalo sa'yo. Pag nasobrahan ka sa humility sa social media, very specific ako sa social media, pag nasobrahan ka sa humility sa social media, halos walang gustong makinig sa'yo. Kasi nandito na tayo sa panahon na gino-glorify ang mga mayayabang na tao. Tapos hindi pinapansin ang mga humble. Yung mga hambog, yan ang pinapansin. Dahil mga maneho ka ng sports car, iyayabang mo sa'yo yun kahit hindi. Mamansyon, kunyari sa'yo, hindi naman. Hotel, kunyari araw-araw yun, minsan lang naman sa isang buwan. Kawo Wolfgang, 12, 17, 20 mil ang bill mo. Kunyari araw-araw ganun. Pero minsan lang naman yun sa isang buwan. Minsan nga wala pa eh. Travel sa iba-ibang bansa na para bang akala mo, tangina buwan-buwan nandun ka sa ibang bansa. Turns out, isang lugar lang pala yun. Tapos chinap mo lang ng maraming ulit. Para iba-ibang panahon i-upload. Alam ko, kabisado ko ligaw ng bitura ng mga influencer eh. Brother, ilagay mo nga muna sandali dito yung mga nandito dapat. Huwag niyo munang alisin kasi nasisilaw si Gil, tapos yung itsura hindi yung mapinta eh. Ngayon, kasi ako yung nadi-distract pag distracted si Gil eh. Ano nga uli yung tanong? Tanginang yan, sayang yung sinasabi ko. Ano nga uli yung tanong? Alimutan ko na. Ayan, kung kailan ka dapat magpakumbaba. About sa pagpakumbaba. Ako, ito, kung hindi ka social media influencer, you deploy it at all times. Unless influencer ka. Ganun na lang. Kasi sa social media, ito napansin ko kasi, sa personal na buhay, kapag lagi akong nagde-deploy ng humility, ang ganda ng epekto eh. Sa personal na buhay. Pero napapansin ko sa social media, bumababa ang viewers, hindi sila interesado sa tunog ng humility. Ang interest nila, yung balancing 70% ang yabang mo. There's that 10% na neutral ka, and there's that 20% na humble ka. Yun ang napapansin kong balance sa social media. So mas lamang sa social media, yung mga taong putang ina talaga ang ugali. Mga Tony Fowler, mga Zian Gaza, mga sino ba? Bugoy, yan. Yung mga arrogante na mga tao. Josh Mojica, yung mga arrogante na mga tao, mas sumisikwat yan sa social media. Pagtunog ang yabang mong putang ina ka, nasa iyo atensyon ng mga tao. Makagago, isa pa, tunog ang yabang. Pero nakikita mo rin, nagde-deploy siya humility. Plus, may pag-aamin pagka siya nagkakamali. Ganon din naman si Josh. Behind the scene nga lang, kapag ka umaamin si Josh. Behind the scene. Mabait na bata yun si Josh sobra. Pag behind the scene. Pero pag nasa social media, taka na kupal talaga. May exception Kailangan niya to the yun rule po ba yun, sir? May exception to the rule po ba yun? Yun nga yung exception to the rule. You deploy arrogance sa social media 70% of the time. Pero I will say good 10% of the time lang, 20 kapag personal na buhay. Kasi pag arrogante ka sa personal na buhay, wala ka mararating. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng tao kasi ang dami mong mga pinagsasabing mga bagay na hindi naman totoo eh. Ganun yun eh, pag sinungaling ka,
Oo, sige, sabihin mo hindi arrogante yun, ganun. Pero, there's some form of arrogance to it para magsalita ka ng mga bagay na hindi totoo. Yun. Yun ang sagot ko sa isang parte na yun. Ang ganda ng tanong na yun, in fairness, na-appreciate ko yung nagtanong na yun. Yan yung mga pantabaan ng utak ng mga klase ng tanong. Tangina, pantabaan ng utak yun. Next question. Tanong po ito ni Christine Ann. Kuya, nanonood ka po ba ng Meteor Shower now? Ano yun? Meteor Shower? Meron ba? Wala akong nakikita meteor shower dito eh. Kagabi, may rain shower. Baka mamaya uli. Lagi na lang kami nasyashawiran dito gabi-gabi. May question galing sa amin, nagabot sa akin. May nagabot daw ng papel. Papakita mo muna sa kanila yung papel. Ayan. Question, paano mo malalaman if it's time na kailangan mo nang magpatawad? I will say at all times. Ganito yung iba kasi, ang akala nila, pag yung tungkol sa pagpapatawad, binibigyan mo ng pagkakataon na ulitin ulit yung pagkakamali. Hindi ganun. You will have your barriers. Kasi ganito ang trust, supposed to be, dapat binabawasan kapag hindi ka tiwa-tiwala tao. Pag napatunayan niya hindi siya katiwa-tiwala, tapos sobrang laki talaga ng atraso, tanggalin mo ngayon yung pagtitiwala, pero hindi ang ibig sabihin na hindi ka magpapatawad. Bakit? Kasi yung pagpapatawad, it's a form of cure for the poison that you have ingested in yourself called anger. Yang galit, lason yan Yang galit, lason yan. Tingnan mo, pansinin mo, may mga tao na sila mismo lason na lason nung galit na meron sila sa loob nila, habang yung taong kinagagalitan nila, ang sarap naman ng tulog sa gabi. Hindi nyo napapansin yung mga nangungutang tas di nagbabayad, ang sarap ng tulog sa gabi ng iba dyan Yung mga iba, naiipit sa pagkakataon. Nasobrahan ng dami Pero yung mga iba na maisa-isa lang naman yung mga atraso nila, tas binlock na nila yung mga kinauutangan nila, ang sarap ng tulog ng mga hindot na yun Diba? Ngayon, ikaw naman ngayon na inutangan, na binlock, puta, 2 taon na, hindi pa rin nakakatawid yung kaluluwa mo papunta sa pagpapatawad Diba? O ngayon, ano na ngayon nangyayari? Ang nangyayari, ikaw ngayon, dahil sa galit mo, na ayaw mong pakawalan, yun yung konsepto ng pagpapatawad Yung galit mo, pakawalan mo. Diba? Dahil doon sa galit mo, na ayaw mong pakawalan, para kang uminom ng lason, na sana siya, putang ina niya, sana siya yung mamatay. Pero ikaw yung uminom ng lason. Hindi kinukonsider ng mga tao yan Diba? Na pagkagalit ka sa isang tao, para kang uminom ng lason, tapos sana siya yung maapektuhan. Hindi natin pinapansin yung ganyang konsepto. Na tayo yung nadadamage. Na yung mga nakapaligid sa atin yung nadadamage dahil sa galit natin. Na merong isang tao na tumarantado sa'yo, tapos lahat ngayon na nakapaligid sa'yo, inis ka. Tapos sila ngayon nahahawa ngayon sa galit mo. Sila ngayon yung nagsasuffer nung repercussion, nung emotion na nasa loob mo na hindi mo ma-let go. Diba? Yun ngayon na hindi pinag-uusapan sa lipunan diba? Yung iba, ayaw magpatawad. Hindi, pakawalan mo na yung galit mo. Same. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng hindi naman kasi ang ibig sabihin na pinatawad mo ang tatay mo, papabayaan mo siyang gawin kung ano man yung dati niyang ginagawa sa'yo. Kung ano man ang gusto niyang gawin sa sarili niya, problema niya yun. Pero maglagay ka ng barrier between you and your father kung ang tatay mo may atraso sa'yo. Ngayon, yung galit, pakawalan mo na. Bakit? Lason yan Lason yan na nasa sistema mo. You need to get that poison out. Tingnan mo, hindi nyo nga lang alam sa inbox ko, sobrang daming nagrereklamo sa akin, yung tatay nila, na-rape sila. In case hindi nyo alam, oo, ang dami-daming ganun. Ang nakukuha kong ganyan, halos 1, 2 sa isang linggo. Ang dami. Yung 1, 2 sa isang linggo, gano'ng karaming babae ngayon na ni-rape ng mga tatay nila. Diba? Hindi pa kasama rin yung hindi nagsusustento sa kanila ang tatay nila, na nakasama naman nila sa bahay. Sa ibang babae nagsusustento. Hindi pa kasama doon yung mga hindi talaga sila inari ng mga tatay nila. Gininay sila ng mga tatay nila. Gaano karami ang mga yan? Ang dami-dami sa inbox ko. Ang inbox ko punong-puno ng mga ganyang problema, hindi nyo lang alam. Yung mga mommy problems, daddy problems, ang dami. Yung mga galit nila sa mga magulang nila. At ako rin naman, biktima rin naman ako ng ganyan. Binenta ako ng sarili kong nanay Ang sarili kong tatay, niloko pa ako Wala naman ako kamali-mali. Tatay ko pala, sindikato. Nanay ko pala, scammer.
Tapos kaya pala ako binenta para makakuha ng pera ang nanay ko kasi ipit na ipit ang nanay ko. Tapos ang ginawa ngayon ng nanay ko, pagkatapos makuha yung pera, isang bulto ngayon ng pera nakakuha ng nanay ko. Naubos yung pera. Ginawa ngayon ng nanay ko, napaupahan ako. Balik siya ng balik doon sa matanda, kuha ng pera. Pag hindi nagbibigay ng pera yung matanda, nananakot ang nanay ko, nakukunin ako. Yung matanda naman, dahil sa dami na na-invest na sa akin sa karunungan at saka sa pera, ayun ngayon ang matanda na mawala ako sa kanya. Hinihinayang na. So bigay ng pera yung matanda. Wala siyang choice eh. Pag na-demanda siya, wala naman siyang maipapalag dahil totoong nanay ko yun eh. Habang wala pa akong 18 anyo. So ngayon, ang ginagawa ni Uncle, tapal ngayon ng tapal ng pera sa nanay ko. Tapal ng pera sa nanay ko. Nung makakilala ko naman ng tatay ko, tangina, niloko rin ako ng sarili kong tatay. Sino sa inyo walang problema sa magulang? Sige nga. Tinan mo, pakita ko sa inyo Pilipinas, just so you understand. Type yes. Kung ikaw mismo biktima ka ng sarili mong magulang. Type yes. Maintindihan nyo ngayon, Pilipinas, kung gaano karami yung mga biktima ng sarili nilang magulang, na yung sarili nilang magulang mismo ang sumira sa kanila. Yung mga hingi ng pera, yung mga putang inang mga magulang na ayaw nilang magtrabaho dahil tinatamad sila, 40 anyos pa lang naman. Napakarami niyan ha. Yung mga OFW na mga biniktima na sarili nilang magulang, na kesyo may emergency daw, ang gusto makakuha lang pala ng pera, nagagasto sila para sa putang inang kaadikan nila sa sugal. Ang dami niyan ha. Napakarami niyan. Wala lang kayong malay. Bakit? Kasi walang nagsasalita. Kasi nga magulang nga nila yun. Tapos nakakahiya kasi na sabihing biktima ka rin. Nakakahiya. Biniktima ka ng sarili mong magulang. Tamo? Ayan o. Yung iba, reposted. Totoo po. Yes, true. Tanong mo, kung gaano karaming tao yung putang ina, every other comment is saying yes. Yung ibang mga nagko-comment, tanong nila yung kino-comment nila, pero walang pumapalag. Bakit? Kasi ang general majority, biniktima na sariling magulang eh. Wala lang talaga nagsasalita. Wala nagsasalita. Ako, diretso pakawalan mo na lang. Lahat tayo may ganyang problema. Bakit? Hindi mo naman masisisi yung mga magulang mo eh. Bakit hindi mo sila masisisi? Biktima rin sila ng sarili nilang magulang eh. Hindi nila alam kung paano mabuhay bilang tao. Yung kawalan nila ng karunungan, yun ngayon ay pinasa nila sa anak nila. Akala nila yung anak nila money-making machine. Akala nila yung anak nila sex slave nila. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Sila rin mismo eh. Palagay nyo ba yung mga magulang, nung mga magulang nyo, napatawad na nila yung mga lolo't lola nyo? Diba? You have to put that consideration. You have to put that consideration. At anong assurance na pag ikaw naman ang nag-anak, hindi mo mabibiktima yung anak mo galing sa mga trauma na pinanggalingan mo sa magulang mo? Gusto mo ba na pag ikaw naman yung magulang, ikaw naman ang hindi mapapatawad ng mga anak mo? Gusto mo yun? Lahat tayo nagkakamali. Kaya nga yan isa sa mga takot ko eh. Baka yung mga trauma na sira ng ulo ko, makipasa ko sa anak ko. Wala kasing manual. Walang manual. Wala rin nagsusumipag na magbasa ng mga lumang libro. Wala ka. Pero kung nagsisipagbasa lang sana tayo ng mga lumang libro, yung Biblia, yung Quran at marami pang iba pang mga libro. Kung nagsisipagbasa lang tayo, kung nagsisipag-aral lang sana tayo. Paano? Ito kasi problema. Halos lahat gumon na gumon sa paggawa ng putang inang pera. Halos lahat gumon na gumon sa paggawa ng pera. Walang nag-aaral kung paano maging magulang. Walang nag-aaral kung paano maging magulang. Ngayon, yung ngayong mga problema ng mga magulang ninyo na ipasa sa inyo, tapos kayo naman ipinapasa nyo rin sa mga anak ninyo. It's about time. Patawarin mo na lang yung mga magulang nyo. Patawarin nyo na lang. Biktima rin sila ng mga magulang nila. At hindi mo gugustuhin na pag ikaw naman ang nagkamali sa anak mo, hindi ka rin mapatawad ng anak mo. Yan ang sagot ko ron. Next question. Bigat nun Thank you. Bigat. Tanong po ni Charlie, ito muna, Ningas JP. Alam mo, minsan kailangan ko lang din kasi talagang ihalimbawa yung sarili ko eh. Kasi pansin ko,
Halos lahat may ganyan eh. Tapos ito mabigat. Dahil influencer ako, akala ng mga tao, perfecto ang buhay ko. Nasasabi mo lang yan, Chester, kasi masarap yung buhay mo eh. Nasasabi mo lang yan, Chester, kasi mayaman kayo. Ganyan ang mga tao eh. Akala nila dahil nagsasalita sa internet, perfecto na buhay nung nagsasalita sa internet. Eh hindi nyo lang alam. Pero merong mga networker dyan sa internet na mga nagsisipagsalita tungkol sa pagyaman, na sila mismo walang kapera-pera. Bakit? Eh, biktima rin sila ng mga magulang nila, mga sinungaling din eh. Tapos napasok pa sila sa industriya na puro sinungaling din. Pagyaman. Galing sa mga magulang nyo. Yan ang sagot ko ron. Sa mga nakikinig, share nyo nga muna to. Lalo na sa mga nasa Facebook, share nyo muna to. Repost nyo muna to. Kasi malaki pakinabang nito, lalo na doon sa mga ibang may ganyan din problema. In case hindi nyo alam, pare-parehas lang tayo ng problema. Pare-parehas lang tayo ng pinagdaanan. Oo, yung iba mas mabigat yung pinagdaanan kaysa dun sa iba. Pero pare-parehas lang tayo may problema sa mga magulang natin. Lahat tayo pare-parehas lang na may problema sa mga magulang natin. Ano nangyari? Ba't nawala yung internet? Sumobra init ng phone ko. Sumobra init niya. Nag-overheat, namatay. Pinatay niya yung ano. Okay lang, sige. Okay na po, reconnected na po. Okay, sige. O yun, going back to sa pinag-uusapan natin. Repost nyo nga muna to. Maraming makikinabang dito, tapos type done kapag na-share nyo na. Type done pag na-share nyo na. Alam nyo naman na, uulitin ko lang ulit, wala akong kinikita sa social media. Walang monetization ito. Sige, go, next question. Tanong po ito ni Ningas JP. Idol Chi, kung si Jesus ang may likha ng lahat, ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao, bakit kinailangan pa niyang dumaan sa matres ni Maria para magkatawang tao? Di ba niya kayang gawin na tao ang sarili niya na di dumaan sa matres ng babae? Kaya yun. Kasi si Adan, ganun ginawa eh. Pero you have to consider na kailangan niyang mabuhay bilang tao para pagdaanan niya mula umpisa. Kaya yun. Kasi si Adan nga, ganun na nangyari. Tingnan mo si Eva, ganun din naman. Hindi naman pinanganak yung mga yun eh. Ingat brother, tandaan kayo sa biyahe. Kala ko ba picture eh. Okay, go. Kaya yun. Pero ang pinaka-common sense doon, kailangan niyang pagdaanan yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao mula sa pagkapanganak hanggang sa kamatayan. Yun ang common sense doon eh. Hindi lang para maintindihan yung proseso. Kasi alam naman nila yung proseso. Kundi para din at the same time, magsilbing halimbawa. Yan ang sagot ko ron. Next question. Sabi po ni Stan Lufion Handcarm, pupunta din kita idol dyan sa mahabang parang Barangay Hall Angono Rizal. Ulitin ko, Barangay Hall Angono Rizal. Matitikman ko din yung sinigang na baka mo. Andito lang kami ngayon. Punta lang kayo rito. Gusto nyo pumunta rito, nandito lang kami ngayon. Sa mahabang parang Barangay Hall Angono Rizal. Okay, go. Next question. Sabi po ni Gabi, anong masasabi mo sa mga taong nagsasabing arte-arte lang ang anxiety at anong say mo para sa may mga anxiety? Alam mo, nakakilala ako ng mga taong talagang legit na talagang may anxiety. Hindi yan gawa-gawa. Kasi nakakita ako ng mga taong hindi talaga makakilos dahil sa anxiety nila eh. Nakakita ako ng mga ganong klaseng tao, yung kabadong-kabado ka sa hinaharap mo. Tapos walang assurance para sa'yo sa kung ano man ang mangyayari. Ito very specific ito. Yung sa mga taong malapit nang lumabas yung hatol. Yung mga idinimanda, tapos malapit nang lumabas yung hatol sa kanila. Yung proseso, agonizing na eh. Pero yung nag-aantay ka ng hatol, putang ina. Yung mga yun, takinan, tindi ng anxiety ng mga yun. Nag-aantay ka ng hatol. Nakita ko yan doon sa mga taong yun. Kasi, in case hindi nyo alam, Pilipinas, uulitin ko, hindi ako lumabas sa social media na mukhang siraulong tao tapos mabuting tao pala ako. I have done so many things in my life. And so are my peers. Mas matalino nga lang ako sa kanila para hindi mahuli. Ganun na lang. Ngayon, ako na mismo nag-rehabilitate sa sarili ko. Sabihin mo, sapat ba yun? Obviously, hindi. Pero ayoko pumasok ng kulungan, obviously, na kung papasok man ako, ayos lang sa akin. Pero kung pwede namang hindi ako pumasok, bakit pipiliin ko pa pumasok? Kung kaya ko naman i-rehabilitate sa sarili ko. O ngayon, ilang araw na ako hindi nag-yosi.
Apang 35. 35 nights. O, see? Addiction nga, kaya kong tanggalin sa sistema ko eh. Yun pa kayang masamang gawain. Ang hirap kayang tanggalin ng addiction, in case hindi nyo lang alam. Ang hirap-hirap, tangina. Ang hirap. May mga pagkakataon, pag puyat ako, tapos may dumaan na amoy na yosi, uy, tangina, sarap nun. Ang sarap nun. Pero ngayon, hindi naman ako puyat, so ayos lang. Kahit dumaan pa sa ilong ko yung amoy na yosi. Okay na. Wala na. Tanggal lang sa sistema ko. Okay na, 35 nights, hindi ko na hinahanap ngayon. 3 lang. Una, hindi ako bibili. Obviously, hindi ako bibili, Yossi. Pangalawa, hindi ako manghihingi. Obviously. Tapos akala ko sapat na yon. Pangatlo pa, may nagsubok magbigay sa akin eh. So, hinahabol ko na lang yung pangatlo. Hindi na ako tatanggap pag may nagbigay. Yung pangatlo, inihabol ko na lang yung somewhere around 20 nights eh. So may nag-Yossi, tapos, Brad, mo, sabi ko sa isip mo, sarap yan 20 nights na. Tapos, na-realize ko, kulang pala yung dalawa, doon pala sama ko yung pangatlo. Hindi rin ako tatanggap. Kasi may nagbibigay eh. Hindi yata niya alam na tumigil na ako sa pag-Yossi. Takinag yan. Yun yung 3 batas ko sa sarili ko. Hindi ako bibili, hindi ako manghihingi, hindi rin ako tatanggap. Pag may nakita pa kayong butas, edi idagdag ulit natin sa batas. Ganon. Yun. Ano ka yung tanong? Wala. Tuloy ako. Wala ako. Hindi ko maalala. Hindi ko rin maalala eh. O sige, next question na. Gusto Morillo, sir. Ay, anxiety. Maganda yung anxiety. Lahat tayo, every now and then, nagkakaroon ng ganyan. Yung feeling of lack of security for what is going to happen in the future. Whether it be health issues, or whether it be financial, whether it be your future, or the future of your kids, or the future of the country. Lahat tayo merong ganyan. Yung sa akin, future of the country. And very specific sa future ng mga kapwa-tao ko. Yung mga maliliit na tao, yun yung anxiety ko. Lahat tayo nagkakaroon ng ganun. Kaya tingnan mo, sipag ko mag-live kahit wala man ako napapala rito. Lahat tayo merong ganun. Yung sa akin nga lang, mas malaki yung anxiety ko kaysa sa inyo. Hindi ko nga anxiety yung sarili ko eh. Yun nauubos yung buhok ko, nararamdaman ko, tanga na tuwing naliligo ako. Pag ganun ko ng buhok ko, syempre mas shampoo ko, diba? Pag hindi ako nag-shampoo, kasi may mga araw na hindi ako nag-shampoo eh. So, para lang uy, sarap na. Nasingot ko yung sipon ko, sarap. Nalunok ko na rin. Anong tawag ito? Para lang makapag-recover yung oil sa buhok ko. Kasi kailangan yung oil na yun eh. Yung natural na oil sa scalp, kailangan yun eh. So may mga gabi, hindi talaga ng shampoo. Minsan 2 gabi hindi ng shampoo. 2 araw. Gabi pala akong naliligo. Naliligo ako araw-araw, minsan 2 beses pa kasi kailangan. Bago pumunta rito, at saka pag uwi, kasi ang dumi talaga ng kalsada. 2 beses sa isang araw. Pero may mga pagkakataon, 2 araw di talaga ng shampoo. Para lang mag-recover yung natural na, para hindi mag-dry. Pero pag nag-shampoo ko, yung pansin ko, pag nag-shampoo ako, pag ganun ko, hawi ko, ang daming nalalagas na buhok. First time yun sa mahabang panahon eh. Mula na nagsimula ako sa tondo hanggang dito. Mula bago ako nagsimula sa tondo pabalik, walang ganun, mga 1, 2 lang. Marami na sa 5. Pero ngayon, isang kumpol, yung dami. Yung tintino stress. Na-anxiety ako. Pero pare-parehas lang naman tayong ganun. Pero alam mo ang ginagawa ko, ito based on my personal experience. Ang ginagawa ko, tinatrabaho ko na lang. Para maging sigurado ako. Na oo, there is no 100% assurance. Pero yung tinatrabaho ko, at least I get a fighting chance kaysa magmukmuk sa isang sulok na wala akong ginagawa. Kasi hindi, alam mo, totoo, nagtsatsaga lang naman ako social media na gawin itong Project 1M na to. Hindi naman nandito dahil sa pera eh. Pero pwede naman ako makatulong sa mga kapwa-tao. Dati nasa isip ko, nakakatulong naman ako sa mga kapwa-tao pag nag-live ako. Marami nakikinig. Ang totoo, mas marami pa nga nakikinig nung nag-live ako eh. Noon, nung mga nasa live lang ako. Tapos chop-chop ng mga video, mas marami pa nanonood nun eh. Ngayon bumaba viewers eh. Bakit? Kasi too much familiarity, lagi na ako naka-live. Diba? Pero kailangan ko kasing pagdaanan itong proseso na ito. Hindi bali ng too much familiarity. Hindi baling konti ang nakikinig. Basta yung mga nakikinig, umuusad ang mga buhay. Na pinapakita ko mismo, mano-mano kung paano ba talaga ginagawa ang pera and the struggles that comes along with it. Na ako mismo, nagta-take toll na sa mismong katawan ko,
nagta-take toll na sa relationship ko, yung kasintahan ko nakikipaghiwalay sa akin, yung mga tao sa paligid ko, minsan galit sa akin, mainit ang ulo, kasalanan ko, o pagod lang talaga sila, ipinagpapatawad ko na lang. Kasi pag pagod din naman ako, ganun din naman ako sa kanila, pare-parehas lang kami sa isa't isa. Pero ang ginagawa ko, para hindi ma-anxiety, tinatrabaho ko. Trabahuin mo na lang. Makaalis ka dyan sa depression mo. Trabahuin mo, makaalis ka sa anxiety mo. Lahat ng mga kadiliman na meron ka, ang magagawa mo lang para maalis ka dyan, trabahuhin mo. Dapat, mas maliwanag yung kasiguraduhan ng kinabukasan mo kaysa sa dilim ng lahat ng nakaraan. Make your future so bright that you will forget the darkness of the past. Trabahuhin mo na lang. Yun ang magagawa mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Rostom Morillo, Sir Chi, may parking ba dyan or pwede maparadahan na sa Pwede. sakyan? Sana Mahabang kalsada to. Kaya tinawag na mahabang parang. Hindi mo tatawagin na mahabang parang to. Maliit lang tong lugar na to eh. Mahabang parang nga eh. So mahabang kalsada to. Kahit saan may balagbag yung sasakyan mo rito, left and right pwede kahit double parking pa. Ang lawak ng kalsada. Next question. Kuya Rene Boy, anong masasabi mo sa akin na nasa kalahati na ako ng Project 1M mo, sumasabay ako sa'yo, idolo? Good, congratulations. Congratulations. Sa mga sumasabay, congratulations. Sa mga hindi sumasabay, bumira na kayo. Habang nandito pa ako, habang may inspirasyon pa kayo. Kasi babalik na naman tayo. Maniwala ka sa akin, pag tumigil ako rito sa ginagawa ko, babalik na naman tayo sa isang panahon kung saan lahat na lang ng influencer nagsisipagsalita, pero hindi mo alam kung kaya ba nilang gawin yung mga pinagsasabi nila. Babalik na naman tayo ron. So ako, kaya nga suggestion ko sa inyo, sumabay ka na. Sumabay ka na. Kaya sa pagtigil ko rito, tsaka mo maisipan, ay, itong na, dapat pala sumabay ako kay Chester. Nakagawa sana ako ng pera. Hindi sana ako ngayon nagbabayad sa mga putang influencer na puro pera lang yung gusto sa mga tao. Sa mga seminars nilang lahat, bayad. Tapos hindi mo naman alam kung yung mga pinagtuturuban nila doon, na-apply ba nila sa sarili nilang buhay. Ang dami-dami niyang mga yan. Lahat na lang, puro bayad na seminar. Tapos hindi mo naman alam kung yung mga pinagtuturuban nila, na ang sarap-sarap pakinggan, mga ina-apply ba nila sa mga personal nilang buhay. Eto, actual mismo nakikita mo mano-mano. Na minsan may mga pagkakataon, bobo si Chester, tanga si Chester. Minsan yung mga tao naman yung mga tanga. Yung mga empleyado ko, mga tanga. Ako rin minsan tanga. Nakikita ninyo, actual, mano-mano. Nakikita nyo, minsan matalino ako. Minsan matalino rin naman yung mga kasama ko. Mano-mano, nakikita ninyo. Yung mga pagkakamali namin, yung mga tamang ginagawa namin, lahat revealed sa inyo. Wala akong tinatago, pati kabobohan ko, nilalabas ko sa inyo. Sakit ang tiyan ko, wait lang. Tatay ka? Hindi. Sakit tiyan ko. Bakit? Ihi ako, may UTI ako. Ay, okay. Sige, go. Puro sunod-sunod Sige, ako. kuha ka muna isang tanong. Tapos dumiretso ka na ron. Tanong May po UTI, ito. sige. Tanong po ito galing kay Pag-ibig at Unawa na may mukha mo. Tapos Pilipinas to vlog. Kamusta po? Ramdam kita at alam ko pong pagod ka na, pagod na kayo. Tanong ko lang po, ano pong masasabi mo sa may mga unfair treatment po? Hindi ko alam kung ano yung tanong mo very specific, pero sana kung nilagay mo ng specification, sana masasagot kita ng mas maganda-ganda at detalyado rin. Kulang yung tanong paano po pagka may unfair treatment? Lagi namang may unfair treatment. Kailan ba naman naging patas ang mundo? Kailan ba naman naging patas ang mga tao? Ang mga tao, tangina, sobrang twisted ng utak ng mga tao. Kung maaaring makalamang, lalamang Diba? Kung maaaring makakantot ng walang commitment, go. Kung maaaring makakuha ng pera na hindi na pinaghihirapan, go. Kaya nga ang dami nagpo-promote ng sugal ngayon sa mga influencer nyo. Diba? Kaya nga ang dami nagpo-promote ng mga politiko sa mga influencer ninyo. Kahit tiwala yung politiko, wala akong pakialam. Basta po-promote ko yan, binayaran ako, boto nyo ngayon sila, mga gago. Diba? Kaya nga, tignan nyo, ang daming mga influencer, puta, gamer daw sila. Ang market nila, puro mga bata. Tapos, paglipas ng panahon, wala nang kinikita sa gaming nilang kaletsyaan. O ngayon, ano na ngayon nangyayari? Nagpo-promote na ng sugal na ang market nila, mga bata. Tama? Sino ngayon na nanonood? Yung mga bata. Sino ngayon nalululong sa sugal? Yung mga bata. Diba?
Bakit? Yun yung pinapanood nila. Idol nila yun Nag-promote ng sugal. Nagsusugal siya. Ay! Nag-ML. Halika, ML din tayo. Oh, hi! Valorant. Valorant din tayo. Oh, ay! Ano tawag ito? Honor of Kings. Honor of Kings din tayo. Ay! Nagpo-promote ng sugal. Sugal din tayo. Tara, tayo magsugal. Lahat ng pera natin, ilagay natin dyan. Putang ina. Ako minsan namamanga ako sa mga tao Namamanga ako sa mga tao. Alam mo, ang sarap ng buhay nung matutulog ka sa gabi tapos wala kang problema. Pinagdaanan ko rin naman yung mga yan Pinagdaanan ko rin yan. Ang sarap ng buhay kasi ng kaarrogantehan. Ang sarap ng buhay ng masamang pera. Ang sarap ng buhay ng masamang pera. Ngayon, ako, looking back into my life, na-realize ko. Sarap nga ng buhay ng maraming pera pag malakas ka. Pero pag nagkaroon ka ng glimpse of death in front of your eyes, putang ina, ma-audit mo yung buong buhay mo sa harap ng mukha mo sa loob ng ilang segundo. Tapos marirealize, putang ina, di pa ako pwede mamatay. Di pa ako pwede mamatay. Nanay mo halimbawa, namatay. Tatay mo namatay. Tignan mo, magkakaroon ka ng ganong glimpse na, lahat naman tayo, dun din ang punta. Una-una lang yan. Kasi ngayon, mapapaisip ka ngayon sa mga ginawa mo sa buong buhay mo. Masaya ka ba ngayon na yung nanay mo patay, pero yung mga video mo sa social media, yung suso mo kumakalog, na alam mong hindi gusto ng nanay mong patay yun. Tignan natin pag hindi ka ngayon magbihis ng matino. Tignan natin kung tumiktok ka pa na ang nanay mo nandun nakahiga sa kabaong habang pinaglalamayan at pinagsusugalan. Tignan natin kung kalugin mo pa suso mo ngayon. Tamo? Minsan mapapa-audit ka rin ng buhay mo Pag nandoon ka na, eto kasi ang problema. Pagkatapos ilibing ng nanay mo, 1 linggo lang nakakalipas. Hindi ka na umiiyak, naka-move on ka na, kinakalog mo na ulit ang suso mo sa social media. Diba? Yun kasi ang hirap, ang mga tao nakakalimot na mamamatay tayo. Nakakalimot tayong mamamatay tayo. Ang sarap lang ng tuwad mo. Pero gusto mo ba na dun sa araw na tangina na bangga ngayon yung sinasakyan nyo, tas wasak ang ulo mo, yung huling ginawa mo, kinalog mo yung suso mo sa social media? Yan ang gusto mo? O yung habang natutulog ka, ang bata mo pa, 30 anyos ka pa lang, pero tangina hindi ka na nagising at nangyayari yan regular. Karamihan sa mga heart attack at saka mga stroke, pag tulog yung tao, wala ka ng pagkakataong makahingi ng tulong. Tapos yung huling ginawa mo ngayon, kinalog mo yung suso mo sa social media, nagpanggap kang virgin hayop ka, tapos pinatatakam mo ngayon yung mga malilibog na mga lalaki. Yan ang gusto mo? Yan ang gusto mo? Yan yung huling bagay na ginawa mo bago ka namatay. Yan ang gusto mo? Ano ngayon ang legacy mo sa mga anak mo? Wala, kinalog mo lang yung suso mo bilang nanay nila. Wala, pinakain mo lang sila bilang nanay nila. Pero wala kang ibang naituro sa kanila bukod sa kawalan ng disiplina na siyang natutunan ng mga anak mo sa hindi mo pagtuturo sa kanila. Kasi ikaw din mismo, wala ka rin malay. Tamo? Ngayon, napaisip kayo, Sabi ni Gusion, kupal. Totoo. Diba? Kukupalin talaga kita. Bakit? Paalala lang sa'yo. Baka nakakalimot kang mamamatay tayo. May mga batang namamatay, 18 anyos pa lang. Ano ngayon ang assurance mo na 30 anyos ka na, kung 40 anyos ka na? Ano ngayon ang assurance mo na mananatili kang buhay for 20 long years, extra 20 years para mag-senior citizen ka? Huwag mo kakalimutan yung dami na sinaksak mo, na putang ina sa katawan mo na hindi mo naman alam kung ano-ano yung mga yan. Diba? Hindi mo alam kung ano-ano yung mga pinagsasaksak mo sa katawan mo mula nung bata ka, hindi ka naman nagpapa-check up. Tapos biglang isang araw, wala kang nararamdaman. Biglang, putang ina mo. Ano to? Hala, tang ina. Ano nangyayari? Hindi ako makagalaw. Ang sakit ng ulo ko. Tang ina mo, stroke na pala. Uy! Salamat. Nagbigay si Sian Gaza. Ay, salamat. Thank you. May nagbigay ng pagkain. No, hindi. Ay, putang ina mo! Hindi pa naman ako nagbawal ng pag-inom Sa kotse, medyo Thank you. Jack Daniels! Sakto. Pampasko at saka bagong taon. Kahit di ako naniniwala. Maraming salamat, brother. Thank you, Jack Daniels! Di ako masyadong mahilig mag-inom. Pero may mga araw kasi talagang exception to the rule. May mga araw talaga exception to the rule.
Takina, salamat. Saya. Jack Daniels. Sorry. Ay, bawal. Pwede. Tago muna natin. Wala kayong nakikita. Hindi, okay lang yan. Ano eh, ayos lang TikTok yan. bawal kay TikTok. Hindi ko naman iniinom eh. Ang bawal, yung lalagay mo sa bunganga mo. Yun ang napansin ko kay TikTok eh. Thank you. Salamat. May restriction ka na sir ng Ha? tobacco. Ngayon? Saka, oo. Ngayon? Oo. Wala nang, kasi ito, iniinom ko tubig. Alcohol, Good tobacco, and drugs. Galing ng Cebu po. Thank you. Galing ng Cebu. Salamat. Tagino. Shingaling. Piyaya. Thank you Salamat Thank you brother May piyaya. May biyaya. Binigyan tayo ng piyaya. Salamat Thank you Salamat. Good evening brother. Good evening. Salamat sa pagbisita Thank you Ay, nakalive pala tayo. Sorry. Sorry, nakalive pala. Nakalimut ako. Ang saya. Okay, sige. Next question. Ay, natutuwa ako. May piyaya ako. Tapos may inumin din. May inom na. May ano pa. May pulutan pa. Thank you Salamat Okay, okay, go. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Godzilla. Boss Chi, tanong ko lang po, ano pong masasabi mo sa mga lalaking mamas boy pa rin hanggang ngayon kahit may asawa at anak na? Ay, sana hindi mo muna inasawa. Wala na, game over ka ngayon. Low quality na kuha mo lalaki. Eto, bad trip. Di siya nakikinig sa akin ngayon. Ikaw ang nakikinig. So wala ngayon akong choice. Ikaw ngayon ang kakausapin ko. Hindi nakikinig yan, sigurado eh. Hindi ko nga alam kung ano eh. Sana, makasagot kung nakikinig pa siya ngayon. Dalawa ba kayo ngayon? Nandyan ngayon sa kabila ng TV screen. Sa kabila ng cellphone. Pero, tangina. Dapat ang direksyon ang gagaling sa lalaki. Kumuha ka ng malamiyang klase ng lalaki, hindi ngayon tuloy madireksyon na ng buhay ninyo. Ang direksyon nakadepende sa nanay, patay. Inang yan. Alam mo, ito na lang, wala kang choice eh. Due to lack of option, ikaw ngayon na mag-a-adjust. Habang hinihilot mo, ito suggestion ko sa'yo, gumawa ka lang ng resulta. Tapos isabay mo na lang siya. Yung ugali mo, yun ang pagbabasihan niya. Yung kilos mo, yun ang pagbabasihan niya. Yung resulta mo, yun ang pagbabasihan niya. Kasi ang pinakamabigat na parte dyan, ngayon, ang pinagbabasihan niya, yung nanay niya. Ngayon, kukumbirti mo yan, papunta mula dun sa nanay niya, papunta sa'yo. Ang hirap. Ikaw na lang gumawa ng sarili mong resulta. Baka sakali na mahatak mo pa siya mula sa pagsunod sa nanay niya, papunta sa pagsunod sa'yo, pag nakakakita ng resulta galing sa'yo na mas malayo kaysa dun sa nanay niya. Wala, ganun talaga eh. Nagkamali ka ng pili eh. Paninindigan mo na lang yan. Walang pinagkaiba yan. Doon sa ano masasabi mo sa mga single mother na nag-anak ng minor de edad pa sila? Touch move na eh. Di ba? Touch move na. Ano ngayon na magagawa mo? Babalik mo sa pepe mo yung bata. Wala na, mabubuhay ka na lang ng ganun. Ang tawag dyan, situation. Hindi yan problema. Kasi ano resolution dyan? Wala ka namang control sa nararamdaman ng kabila eh. Di ba? Try nyo magpa-counseling, baka gumana. Punta kayo rito, dalawa kayo. Tingnan natin, bembangin ko yung lalaki, baka sakali. Oo. Minsan gumagana yun eh. May mga pumupunta rito, mag-asawa eh. Namang problema sila, kinakausap ko ng sabay. Tapos nakakikibalita ako sa kanila, paglipas sa isa, 2 araw, medyo may pitik. May progress. Hindi ko naman sasabihin na resolve ba, pero at least nagkaroon ng progress kahit konti. Nagkaroon ng progress. Sama mo dito, baka sakali. Sama mo dito. Dito kasi may mga problema na re-resolve eh. May mga problema, hindi man nare-resolve agad kasi may mga long-term na talagang problema eh. Talagang, alam mo, ever since wala nang pinanganak sila, yun ang talaga problema ng mga magulang eh. Pero at least kahit papano, nagkakaroon ng progress. Tapos yung mga sitwasyon, kahit papano gumagaan. Ang dami na niyan. May mga screenshot niya ako ng mga iba eh. Minsan may mga my day nung mga tao na nakapangalan pa sa akin, nakatag sa akin. Nakikita ko rin yung iba ron eh. Yung personal na account ko kasi pag tinatag, nag-notify. Pero pag yung page tinatag, matatag lang siya na manonotify ako kapag ka-post. Pero pag my day, hindi ko nakikita eh.
Yun, pero overall, subukan mo, sama mo dito, testing natin, baka may pag-asa pa yan. Pero para sa'yo, ang masasabi ko na lang, ikaw na yung gumawa ng resulta na dapat mas malayo sa resulta ng nanay niya. Baka sakali na mahilot mo yan, na ikaw yung dapat masunod at hindi yung nanay. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong po ito galing kay Don King. Boss, tanong ko lang. Kit ng ng accent ni Gail, no? Parang yung alam mo nagbabasa sa simbahan. Sinabi ni Pablo kay Timoteo. Ikaw, go. Don King, boss, tanong ko lang, ang relihiyon ba ay Ay, negosyo? putang ina. Kaya biglang religion yung tanong. Rigo, hindi ko na-expect yun Hindi ko na-expect yun Sabi ko na alam mo, may parang feeling ka. May parang feeling ka talaga na, takina weirdo. May pakiramdam ko religious yung tanong yan. May ganun may ganun pakiramdam Okay, sige, go. Boss, tanong ko lang, ang relihiyon ba ay negosyo? Bakit walang tax ang simbahan? Maraming relihiyon, negosyo. Kasi tama. Look at it this way. In my perspective, the way I look at things is I deploy practicality. Kung ikaw ang Diyos at gagawa ka ng isang religion, dadamihan mo ba yung branches ng religion na yun? Baka oo. Pero dapat interconnected with each other. Hindi one against the other. Hindi ganun. Tama? That makes sense, di ba? That makes sense, di ba? Kung ikaw ang Diyos, gagawa ka ng religion, gagawa ka ng maraming iba't ibang lugar kung saan yung isang religion na yun, iisa lang dapat. Bakit? Kasi di mo gusto ng pagkakabahagi. Basic principle, tama? Ngayon, kung gagawa ka ngayon ng isang religion at chinek mo ngayon, ikaw ngayon, isa ka ngayon tao. Hindi ka Diyos, tao ka. Check mo ngayon ang Securities and Exchange Commission. So, malinaw na ngayon, isa lang dapat, di ba? Isa. Kahit marami pang lugar yan, isa lang dapat. Magkakasama dapat sila. O kung hindi man magkakasama, physically, at least spiritually magkakasama. That makes sense, tama? Ngayon, ano ngayon ang gagawin? Isa lang. Ngayon, ikaw ngayon bilang tao, check mo ang Securities and Exchange Commission. Ang nakarehistro dyan, halos kulang 40,000. At kung isa lang yung tama, yung 39,999, alam mo na, putang na sa demonyo yan. That makes sense, tama? That makes sense. So ngayon, anong ulit yung tanong? Kung bakit walang tax ang religion? Bakit walang tax? Kasi hindi yan dahil negosyo ang religion. Hindi ganon. Pero ang tawag, separation of church and state. Yan ang dahilan. Merong pagkakahiwala yung church and state. Huwag lang gagawa ng krimen yung mga simbahan. Yan lang ang boundary nun. Para kumros ngayon ang state papunta sa simbahan. Pero ito ang problema. Ang daming simbahan nakikialam sa politika. Ang daming simbahan nakikialam sa politika. And when I say simbahan, iba-iba religion, ang dami. Nakikialam sila sa politika. So ngayon, ang gulo-gulo tuloy na separation of church and state. Kasi, yung mga politiko, humihingi ng tulong sa mga simbahan para nga naman black voting. Tapos yung mga simbahan naman, humihingi naman ng mga pera sa mga politiko para iboto sila. Ang gulo ngayon ng church and state. Pero ang lakas kasi pagkakitaan ng religion Diba? Ang lakas pagkakitaan ng religion. Imagine mo yung mga religion nagtuturo ng tithes. Puta, 10% kagad ng kinita mo dun. So, alam ba, milyonaryo ka. Diba? Kung mamada ka na 1 milyon, isang buwan, 100,000 agad para sa pastor. Kung 5 kayo sa loob ng simbahan na yon, doon pa lang sa isang branch. Di kalahating milyon agad sa pastor. Sabi mo, hindi naman meron kang mga gastos. Yung ilaw, yung tubig, at kung ano-ano pa. Bakit? Nagagastos nyo ba talaga lahat ng 100% na ikapo? Para dun sa mga sinasabi nyong ilaw at tubig? Huwag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan. Tangina, yung mga personal kong kakilalang pastor, may mga farm Tapos sa mga farm nila, may mga kabayo pa. Yan bang mga farm at mga kabayo ng mga pastor, kailangan ba yan? Siyempre, di na sinasabi yun sa congregation. Pero siyempre, kakilala ko tropa ko Pero sa akin naman, may boundary. Diba? Ang boundary nun, tropa lang tayo sa personal na buhay, pero wala akong pakialam sa putang inang ginagawa mong sinusunog mo, kaluma mo, kasama na ng mga miyembro mo. Magkakilala tayo, magkaibigan tayo. Pero yung ginagawa mo, hindi ako sumasang-ayon dyan. Kaya hindi kami nag-uusap ng tungkol sa religion. Magkakaibigan lang kami. Personal. May boundary.
Oh, yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Lucilio Grifalda. Idol, pabor ka ba sa EJK ni Duterte at para sa ikabubuti ng bansa or mas pabor ka sa death penalty? Ako death penalty. Ito kasi ang problema. Hindi kasi legislative yung ano tawag dito? Yung executive. Ano ibig ko sabihin? Yung mga gumagawa ng batas, hiwalay yon sa mga nagpapatupad ng batas. Yang ibinoboto ng taong bayan, yan yung nagpapatupad, executive. Yung mga ibinoboto naman na presidente, dun sa Senado, ang nagbobotohan lang doon, puro mga senador. Yun yung mga gumagawa ngayon, sila ngayon yung mga gumagawa ng mga batas. Diba? Sa Kongreso. Papagkay ba doon? Kongreso at saka Senado. Research mo kayo, Kongreso at saka Senado. Curious to rin ako. Yung isa kasi in aid of legislation. Diba? Sige ka. Yan na yung dahilan ko ba't hindi ako kumakandidato sa politika. Kasi kahit may konti akong alam sa politika, hindi naman lahat ng bagay alam ko. Okay, thank you. Ngayon, tinan mo. Isipin mo yung konsepto na kung ikaw presidente at okay sa'yo na pumatay, hindi mo kayang ipatupad ang death penalty. Kung walang batas tungkol doon. Ay, ano kaya gagawin mo? Wala, i-EJK ka talaga. Is that a good thing or a bad thing? I think it's both. Depende sa kung sino yung tao. Kaya sabihin mo, Chester, pabor ka pala sa EJK. Hindi ko sinabing pabor ako, tanga. Ang sinabi ko, it can be a good thing or a bad thing. Regardless kung ako pabor o hindi. Pero pabor ako na ibalik ang death penalty, hindi EJK. Kasi kung sana nandyan lang sana ang death penalty, hindi na kailangan ng EJK. Tama? That makes sense? Diba? Kung sana nandyan ang death penalty, hindi na kailangan ng EJK. See? Ang problema kasi, yung human rights, kakontra na ng human lives. See? Bakit? Tangin na, human rights hindi ko maintindihan talaga sa mga human rights CHR, hindi ko maintindihan to sa inyo. Nagrereklamo kayo pag pinapatay ang mga adik sa kalsada. Pero hindi kayo nagrereklamo kapag yung mga adik ang pumapatay ng mga inosenteng hino-hold up nila. Bad ganyan? Ano yan? Dual standard? Tama? Ano yan? Dual standard? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Charlie Ray Chua. Naka-encounter ka na ba ng bad spirit or multo? Ano ang pinaka-nakakatakot na experience mo? Yung munti kang mapatay. Dati. Pinaka-nakakatakot yung dati. Hindi mo alam kung ano itsura ng loob ng baril pag nakatutok sa mata mo. Tangina, maniwala ka. Kahit di ka naniniwala sa Diyos, tatawag ka sa Diyos pag nakatutok sa mata mo baril. Maraming pagkakataon na ganun in the past. Oo, kasi si raulong tao nga ako, diba? Yun ang nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot na experience ko, yung malapit ka sa kamatayan, dun sa eksaktong pitik ng oras na yun, tas hindi ka pa handa. Yun ang nakakatakot. Tangina, walang mas nakakatakot pang experience kesa dun. Yun yung pinaka-nakakatakot na experience ko mula nung pinanganak ako. Yung mapunta ka sa isang gipit na sitwasyon na maaaring mamatay ka dun sa eksaktong pagkakataon na yun, tas hindi ka pa ready. Ina. Kaya ngayon, lahat ng araw na ikinakabuhay ko, nagbabaka sakaling sapat ako sa kabila. Oh, may birthday ba dyan? May birthday daw sa kabila. Ay, akala ko, mga taga-barangay may birthday. May naglalakad lang pala na may birthday daw. Kinakantahan ng mga taga-barangay. Nakakatuwa talaga itong mga taga-barangay na ito. Maligaya talaga ako sa kanila. Tuntua ako sa kanila. Sige, yun. Yan ang sagot ko ron. Merong mga ganong pagkakataon Kaya nga ito nga suggestion ko sa inyo sulitin nyo buhay. Hindi ang sulitin nyo yung paggawa ng masama. May mga tao kasi ang akala nilang pagsulit sa buhay, lahat ng masamang maisip mo gawin mo. Bakit? Masaya yun Pero hindi nyo alam, merong nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Yun ang tawag dun. Nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Hindi nyo lang pinapansin yan. Pero hindi nyo rin alam na sana mas marami yung mabuting ginagawa mo kaysa sa mga masasama. Diba? Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala diba?
Pero if you are actively pursuing na humanap talaga ng kabutihan, Unemployed. palagay mo, ano kayang tingin sa'yo ng Diyos? Kahit nagkakasala ka pa. Bahala ka na lang sumagot. Pero ako, dun ako sa pagbabaka sakali na may pag-asa ako sa kabila. Dun ako. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni David Legaspina Naldor. Hello po, brother and Gail. Good evening po. Ask ko lang Nakakatuwa po, itong mga bata na to. anong mapapayo mo sa taong nagkamali na nga sa una, ayaw pa nilang makinig sa payo? Ay, tangina, Sinusunod pa din ang gusto niyang diskarte, pero sa amin po umuutang. Kapatid po namin siya. Salamat po, bro. Kasama ka po sa dalangan ko at Doon kasi sana marami na pong umusbong na Ayun, katulad mo. Okay. Salamat po. Appreciate yung dulong parte. Appreciate ko yun sobra. Yun lang naman hinihingi ko sa inyo. Dasal. Baka sakali. Yung tanong mo tungkol dun sa inyo umuutang ng pera, ang tanong ko kasi sa inyo, bakit nyo kasi pinapautang? Kung nagbabayad, okay lang yan kahit ano pagawin niya. Babayad eh, tapos may tubo pa. So ano ibig sabihin? May pakinabang. Pero kung nangungutang, hindi nagbabayad, gagastusin sa kung ano man yung pinagkakagastusan niya, lagyan nyo dito. Gagastusin doon sa kung ano man ang pinagkakagastusan niya, tapos ang ending kayo nagsasuffer ng consequence kasi hindi nakakabayad. Ang tanong ko naman sa inyo, bakit nyo kasi kinukonsente? Hindi nyo naman na kasi, ito punto you are welcome na mag-suggest, pero kung lampas 18 anyos na yan, hindi nyo na mamamanduhan niya, mahihirapan na kayong manduhan. Alam nyo na nga ganun yung sistema niya, tapos alam nyo rin mawawalan siya ng pera, tapos alam nyo rin sa inyong lalapit. Ang tanong ko sa inyo, bakit nyo kasi binibigyan? Kailangan matuto siya ng proper risk versus reward management. Na tangina mo, mag-iwan ka ng pera. Bakit? Pag lahat na lang ng pera isinugal mo doon sa kung ano man ang diskarteng nasa isip mo at nasunog, walang sasalo sa'yo. Pero ang problema kasi, ang nasa isip niyang tao na yan, okay, sige, lahat to gagasusin ko doon. Tapos nasunog yung pera, okay lang. May malalapitan naman akong hindi ko na kailangan magbayad eh. Balasubasin ko lang sila. Tapos dahil kamag-anak nila ako, papayag naman sila. Tama? May mali sa formula eh. Ang mali nasa inyo. Pinapayagan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Boss Paul, bakit humihingi ng abuloy ang mga simbahan at pati na rin kapilya, di naman kailangan ng Diyos ng pera? Tama naman. Nagme-make sense yun. Hindi kailangan ng pera. Ang may kailangan ng pera kasi, yung gawain. Ano ibig sabihin gawain? May bayarin kasi. Ang pinag-uusapan natin, totoo totoong religion hindi yung mga sampay bakod ng mga putang inang 10% tights dyan sa paligid Hindi yan Ang pinag-uusapan natin, yung totoong religion. Meron kasing nakasulat na ganun. Meron nakasulat na ambagan. Bakit? Kasi may gastos. Pag magkakasama kayo, isang grupo kayo, may gastos yan. Yung lugar na pagdadausan ninyo, may gastos dun. Yung ilaw, yung tubig, yung renta, yung pagkain, kung meron mong pagkain dun, may gastos eh. Diba? Kayo, as kalipunan, magsasama-sama kayo, laging may gastos. Konting kibot gastos eh. Diba? Konting kibot gastos. Yun ang dahilan. Dahil may mga gastusin. Pero hindi yan dahil kailangan ng Diyos. Hindi ganun yan. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Alin ng Diyos yung pera? Mula dito, bibigay mo sa langit. Diyos, ito pera. Hindi ganun. Yung mga nandito, nakalipunan ng mga tao, yung mga yon ang may kailangan ng pera para dun sa pagpapatuloy ng organisasyon. Kasi, aling organisasyon sa mundo ang tumakbo na walang pondo? Aling organisasyon sa mundo ang tumakbo ng walang pondo? Parang ako lang yata yung kaisa siraulo sa social media na puta. Walang pondo, tumatakbo eh. Galing sa sarili kong bulsa. Bobo talaga putang ina Manchester. Tanga kang hayop ka eh. Ginagasgas mo yung sarili mong bulsa para sa kapwa-tao mong wala rin namang pakialam sa'yo. Ay, nako. Salamat, ingat sister. Shoutout ka muna. Shout out na lang. Ingat, dahan-dahan sa biyahe, sister. Kasi ikaw naman, sumit pa ka na yung bumalik ako sa birthday. Ayan. Hirapan tuloy ako. Kailangan ko mag-live ng Ingat ka, na-appreciate kita, sister. Dahan-dahan sa biyahe. Alam mo, parang ako nakikinig ng seminar. Yung kain ko kanina Kada subo ang bagal. Kada subo ang bagal. Tapos hindi pa siya tapos kumain na iyo sila. Tapos subo uli ang bagal na naman.
Nakakatuwa to. Yung audience ko. Abiso. Ano tawag ito? Ano gusto mo sabihin? Ganun na lang. Hindi, okay. Okay. Maraming salamat, sister. Na-appreciate kita. Thank you very much. Hindi kasi sabi ko, palagi ako nanonood sa kanya. Hanggang alas ko sa madaling araw, hindi sa nakakatulog na ako. Sabi ko, why don't I try na mag-personal naman? Anyway, nahantul kasi yung last. Balik ka, sama mo yung mga ibang tropa mo. Ang mga tropa ko may nasa nakikita na. Mas nag-enjoy ako kasi ang more on ano kami, real talk talaga. Ang pinag-uusapan namin. Wow. Yan. Yung kaninang tanong sa'yo about anxiety, yung topic namin. Sakto. Alam mo, masarap pag-usapan yan na tayo nagkikwentuhan dito eh. Susama dito yung mga iba. Sige, sige. Sama dito yung mga iba. Ayun yung topic. Masarap yung tayo. Oh, ngayon, doon ka ngayon mag-live. Magkakasama tayo rito. Balik kayo ha. Ingat kayo. Daan-daan sa biyaya. Appreciate you. Asan yung piyaya ko? Okay. Kala ko nawala. Sabi ko, piyaya nila, sinisikwat pa. Okay, go next question. Tanong po ito ni Cross. Alam mo, maganda pala. Ingat ha, daan-daan sa biyahe. Ang ganda pala ng epekto kapag maaga-aga tayo nagla-live. Yung alam mo, okay lang kahit medyo mahaba-haba yung live. Sa akin, pero sa'yo, okay ka pa ba? Totoo. Okay pa? Hindi ka tatae. Hindi ka naantok. Makasipag talaga. Hindi ka naman nahihimatay. Hindi naman. Okay. Okay, yun. Next question. Tanong po ni Cross. Boss G, tanong ko lang po, bakit sinasabi nilang tao lang ang may free will? Bakit nagrebelde ang mga anghel? Hindi tao lang may free will, pati anghel may free will. Hindi naman makakapag-rebelde yun, walang free will ang mga anghel. Di ba? Hindi makakapag-rebelde yun kapag walang free will ang mga anghel. Ang katunayan, meron akong pruweba. Na may free will ang mga anghel. Merong isang anghel nagkasala. Tapos kinausap siya. Hindi, sorry. Alisin ko yung salitang nagkasala. Merong laban ng kalooban si Kristo dun sa anghel. Tapos kinausap siya. Tapos binibigyan siya ng pagkakataon na ayusin niya yung sarili niya. Inaalala ko yung talata sa isip ko eh. Wala dong nakasulat na nagkasala. Wala. Pero ang nakasulat, may laban ng kalooban si Kristo sa kanya. Tapos, binibigyan siya, yung anghel. Hindi lang tao anghel. Anghel tong kausap. Binibigyan yung anghel na yon ng pagkakataon para ayusin yung sarili niya. May pruweba ako. Hindi lang talaga nagbabasa masyado ang mga tao. May free will ang mga anghel. May free will. Gusto nyo bigay ko sa inyo talata? Ginto ito. Halos wala kasing tsatsaga magbasa ng Biblia. Tapos dun sa mga nagbabasa, ang hinahanap nila, pakikinabangan lang nila sa personal nilang buhay. Hindi nila iniisip yung mga ibang entity na umiiral. Hindi nila iniisip na, ilagay ko kaya yung sarili ko sa sitwasyon ng anghel. Ano kaya nararamdaman ng anghel? Ilagay ko kaya sa sitwasyon ko, yung sarili ko sa sitwasyon ng Diyos. Ano kaya nararamdaman ng Diyos? Sa Quran, ilagay ko kaya yung sarili ko sa sitwasyon ng jinn. Ano kaya nararamdaman ng jinn? Paksiw! Dalawang beses pa. Hindi iniisip ng mga tao yun eh, di ba? Na merong ibang entities na umiiral. Merong ibang entities separate from themselves. Pero mga tao, makasarili-sarili lang talaga nila ay nasa isip nila. Hindi iniisip na merong ibang entities na nag-e-exist. Ano kayang iniisip at paano kaya tumatakbo utak ng mga yun? Kasi pag sinabi mong walang free will ang mga anghel, ang ibig sabihin niyan, lahat ng gusto ng Diyos, yun lang ginagawa nila. Wala na silang ibang ginagawa. May mga lumaban nga eh. May mga lumaban. Ano ibig sabihin? May choice sila kung lalaban sila o hindi. Pero, merong isang specific na anghel na merong laban ng kalooban si Kristo dun sa anghel na yun. Pero binibigyan yung anghel ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Napakabihira ng nakakalam nito. Kasi halos wala akong kilala
sa social media na nag-iisip ko ano kaya nararamdaman ng anghel? Halos wala. Ano kaya sitwasyon nila dun? Halos wala. Ano kaya nararamdaman ng Diyos? Ano kaya sitwasyon dun? Ano kaya nasa paligid nun? Ano kaya nasa ganito? Nasa ganyan? Nakaupo rito? Nakaupo dyan? Etong mga to, sino yan? Anong ginagawa nila dyan? Yan lang ba talaga yung ginagawa nila? O baka may iba pa silang ginagawa? Halos wala eh. Gusto nyong malaman, Pilipinas? Sabi ni Gail, sabihin mo yung sagot sa Tambay Nights. Bukas pumunta kayo rito. Doon ko sasagutin yun sa Tambay Nights. Kasi may mga pastor nga pala, nakalimutan ko. Yun na nakakalimutan ko. May mga pastor na nakikinig sa akin, gagamitin nila yan para lalo makapanloko ng kapwa-tao. Ngayon, obvious naman, hindi ko naman makakalaban yung mga pastor na yan sa personal na buhay. Bakit? Kasi mga fans ko rin yung mga yun. Pero tungkol pag-uusap spiritual, ibang usapan kasi yun eh. Maingat ako sa ganun. Maingat ako. So bukas, punta kayo rito, Tambay Nights. Ang konsepto ng Tambay Nights, pupunta na kayo dito, tapos magkikwentuhan lang tayo ng maraming iba-ibang mga bagay tungkol sa buhay, tapos kasama kayo sa live. So yung mga iba sa inyo na gustong, gusto ng exposure sa social media, tara, punta kayo rito, tambay tayo rito. Ganon din naman eh. One way or the other, pagka Sabado, pagkatapos ng trabaho, o wala kang trabaho, wala ka rin naman gagawin eh. Kesa nakatanghod ka sa bahay nyo, walang ginagawa, pumunta ka na lang dito. Magkikwentuhan tayo ng maraming iba-ibang mga bagay tungkol sa buhay. Tapos ang pinakamasarap na parte dyan, pati yung mga personal na problema ninyo na hindi mailabas sa social media, dyan nasasagot din. Makakausap nyo ako ng personal dito. What time? Ang Tambay Nights namin, ang operating hours, alas 6 ng gabi hanggang alas 3 sa madaling araw. Ang Tambay Nights, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Kada Sabado yan, Tambay Nights. Tapos, ito pa pinakamasarap na parte. Ang pinakamasarap na parte, meron kami ngayon, sinigang serye. Kaletsihan ko lang ito. Marketing stunt ito. Para bumenta yung sinigang. Ayan, ginagawa ko yun, para bumenta yung sinigang. Bakit? Kasi kailangan ko ipakita sa inyo kung paano gumawa ng matinong marketing stunt na walang naaagrabyadong kapwa-tao. O ngayon, yung sinigang serye, ang magiging cast niyan, yung mga nandito sa Tambay Nights. So kung gusto mo makita yung acting skills mo na makita sa social media, punta ka rito. Itatag ko pa sa'yo. Ganun gagawin natin. Tatag natin doon sa mga tao na gusto nyo sumigat. O sige, hali kayo. Punta kayo dito sa Tambay Nights. Tapos kayo mismo yung mag-cast dito. Gaya natin si Pio Balbuena. Ang ganda nung yung konsepto ni Pio Balbuena eh. Gumagawa sila para mga mini vlog ganun. Yan. Pang marketing stunt nito. Yan. Sige. Last question. Let's go, girl. Sige, dito ko lang. Parado ko rito. Ayan. Okay, go. Tanong naman po ito, galing kay... Ayan. Galing to kanina kay Bimbo Malyari. Boss Chi, tanong niya lang is... Naligaw ka na ba ng landas at paano ka nakabalik sa landas na tinatahak mo ngayon? Daming beses. Tangina. Ang daming beses. May mga daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan. Swerte lang. Chamba. Good evening, brother. Swerte, chamba, na nagtyaga kasi talaga ako maghanap eh. Kasi tangina talaga siraulo ko eh. Alam ko rin sa sarili ko, siraulo rin talaga ako eh. Aware ako rin, self-aware ako eh. Siraulo ko eh. Yung ginagawa ko talaga dahil sa pera. Self-aware talaga ako nun. Alam mo, isa sa mga delikadong landas sa tahakin, yung landas na sakim sa pagdating sa salapi. Yung landas na sakim ka pagdating sa salapi, lahat ng pera gusto mo sa'yo, tas gawa ng paraan para kumita na sobrang daming pera sa mga baling paraan, tas hindi mo na namamalayan, naluloko mo na pala sarili mo, na iniisip mong tama yung ginagawa mo, mali na pala. Ang daming pagkakataon na meron akong ganun sa sarili ko eh. Kaya ngayon, kitang-kita ko sa social media, linaw sa mata ko kung sino yung mga mali ang gawain. Sila Sorry. Kitang-kita mo eh, panloloko ng kapwa yung iba eh. Kinokondisyon nila isip ng publiko para sa kanila papunta pera sa maling paraan.
Pwede mo naman kasing kondisyonin ng ang isip ng publiko sa tama. Tapos pwede kang pumachi-pachi ng bahabahagya. Ang pinakamagandang halimbawa niya, pachi-pachi, bahabahagya, si Chinky Time. Pachi-pachi, bahabahagya lang. Meron silang, di ba? Tama, tuturo sa social media, di ba? Tuturo sa social media. Kung gusto mong bumili ng libro niya, you have that option. Option. Pero hindi parang ang dating, siya lang kakaisa-isang pag-asa mo para umusad ka sa buhay. Hindi ganun. May mga iba kasi ganun nila pinatutunog eh. Na para ba kang tunog, parang ito lang kaisa-isang pag-asa mo para yumaman ka. Sumimaman, mag-sign up ka sa course namin! Tangina, mga demonyong nagsisipagsalita eh. Alam mo talaga yung mga demonyo na kasakiman nila sa loob ng katawan, yun yung nandun eh. Ramdam na ramdam mo eh. Yung kasakiman nila yung nakakapamutawi eh. Ramdam na ramdam mo. Ano nga ulit tanong? Naligaw ka na ba ng landas at paano ka nakabalik sa landas na tinatahak mo ngayon? Daming ulit. Kasi tignan mo, isa sa mga pinakamabibilis na paraan para maligaw ka, wala kang prinsipyo. Isa sa mga pinakamabibilis na paraan para maligaw ka. Andun ako dati, sa panahon na mamamatay ako, 25 years old, sobrang daming pera, hindi na ako tatanda, and I will experience everything that life has to offer. I will die young, rich, and happy. Bata ako mamamatay. Yun na sa isip ko. Brings back so many memories. Pero, alam mo, after some time, pagka diretso. Pag nakikita mo yung mga kasama mo nangangamatay na, papaisip ka rin. Yan, diretso. Nanay mo, tatay mo, tito mo, tita mo, lolo mo, lola mo. Yung mga taong mahal mo sa buhay, papaisip ka rin. Pag nakikita-kita kami, saya. Ligaya. Tangina panalo. I have so many memories of good things that have happened in the past. Not necessarily good in the sense, in the eyes of the Creator, pero happy memories. Happy memories. Sobrang dami kong happy memories. Sarap. Isa sa mga happy memories ko, yung tumalon ako sa stage, basag yung ipin ko. Ayan, no? Tumalon ako sa stage. Tangina, wala sumalo sa akin. Lahat sila nagpulaasan eh. Pasag yung ipin ko eh. Isa pa sa mga ang dami kong happy memories. So, pagkasarado yung bar, Chester! Tapos tatalon ako sa second floor ng bar. Putang ina mo, lahat ng mga tao asaluhin ako. Wala silang choice. Pag namatay ako doon, putang ina nyo, kayo magbayad ng bill, mga bugok. There was that time in the past. Sarado yung bar, Chester ang sponsor. Tapos pag tumalon si Chester, kinang-inan yung lahat, saluhin nyo. Pag hindi nyo sinalo at namatay yan, walang magbabayad ng bar. Walang magbabayad ng mga ininom natin dito, lahat tayo kulong. Pag tumalon si Chester, saluhin nyo. Tangina. The good old days. Oo, meron din ako mga ganon. At maraming iba't iba pang mga memories. Enjoy ako. I've enjoyed this life so much. Sobrang na-enjoy ko tong buhay na to. Tangina. Best of both worlds. Sobrang. And then eventually, life comes in the way. May mga kaibigan na wala na. Dahil nagalit sa akin nung hindi na ako naglalabas ng pera. Kailan ba natin gastos yung pera mo, Chester? And then, eventually, lipas na ilang panahon, merong mga kaibigan, patay na. Kinakain na ng lupa. Nanay ko, patay na. Tatay ko, patay na. Wala na ako halos kilalang mga kadugo. Then eventually, mahihimas-masang ka rin. If there's just too many death around you, lalo pa nung panahon ng pandemya, tangina, yun talaga wake up call eh. Magigising ka talaga eh. Every other post, itim. Good evening, brother. Every other post, profile picture, itim. Kandila.
na itim din. Mahihimas-masang ka eh. And then you have to consider your personal mortality. You have to do the good things. Not because it will benefit you in the eyes of the public, but because it's just the right things to do. Tapos, lipas pa ng ilang panahon pa, you will understand that this life will eventually end. And your life, along with the things that comes along with your life, consciousness, memories, the things that you have done, and everything else in between, you just don't know where do you go after your death. Hindi mo alam kung saan ka pupunta pagkatapos ng kamatayan. Yun ang pinakamabigat na parte. Ako, tinatrabaho ko na lang na siguraduhin. Sabi mo, ikaw ba, Chester, sigurado ka ba? Hindi. Pero at least I'll try it. Kesa ron sa mga ibang nagpapanggap na putang ina, maliligtas daw sila. Tapos halos wala nga silang ginagawa para maligtas. Bukod sa pumupunta sila sa isang lugar na tinatawag nilang simbahan, nakiki-joy doon, nakiki-dance doon, nakiki-abu-abuloy doon. Bukod doon, wala na silang ibang ginagawa para bumalik. Tapos bata pobre pa mga iba, na pakiramdam nila sila lang daw maliligtas. The fuck are you talking about? The fuck are you talking about? Meron akong gustong itawid na konsepto sa inyo. May gusto ako itawid na turo sa inyo. Ito, natutunan ko lang din. Kasi tuturo ko sa inyo na parang pagtuturo lang din ng bahay ng ibang mga tao na hindi ako ang nagtayo ng bahay na yun. Turo ko lang sa'yo. Parang pagtuturo ko lang sa'yo kung nasaan ang palengke. Parang pagtuturo ko lang sa'yo kung nasaan yung nawawalang gamit mo na hinahanap mo. Hindi ako ang nag-imbento ng lalagyan ng gamit na yun. Tinuro ko lang sa'yo, andun o. Akin muna, atensyon nyo, Pilipinas. Meron ako ilalabas sa inyo, diamante. Importante to, sobra. And this will be your guiding light hanggang mamatay ka. Akin muna, atensyon. Share nyo muna ito. Type done pag na-share nyo na. At alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito. So alam nyo rin na hindi ko kayo pinagkakakitaan, Pilipinas. Alam nyo yan. Kung meron makikitain, kailangan yung personal na pumunta rito para bumili ng sinigang, and that's pretty much it. Pero kung nasa malayo kang lugar, alam mo naman, hindi ka naman makakarating dito eh. So makakapakinabang ka ng libre. Type done kung na-share mo na. Akin muna ang atensyon. Tapos heart sa TikTok at saka sa Facebook. 46,600. Gusto ko muna makita mag 50,000 ito. 380 viewers. Gusto ko muna makita mag 500 viewers ito. Let's get as many people as possible. Let's get as many people as possible. Tayo muna. Tayo muna magtulungan. Meron ako ibibigay sa inyo sa pangit. At hindi biro ang halaga nito. Na mapapakinabangan nyo hanggang mamatay kayo. Thank you. Ingat, brother. Salamat sa pagbisita. Sige. Share nyo muna yung live. Kahit 400 lang, okay na yan. 400. 374. Sige. Share nyo muna yung live. Tapos type done kapag na-share nyo na. Tapos tap heart. Meron ako i-share sa inyo. Isa sa mga pinakamalalaking guiding light ko. Isa sa mga pinakamalalaking guiding factor ko sa buhay ko. Na ito talaga yung pinaka-north star ko talaga. Na talagang kapaki-pakinabang sa akin sa lahat ng araw ng buhay ko. Akin muna, sandali, atensyon mo, Pilipinas. Wala munang bababa ng live. Paabuti natin ang 400 viewers ito. 371.
Let's go for 375. 371, let's go for 375. Sa akin muna, sandali, atensyon ninyo. Pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Promise ko sa inyo, pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Ito, sigurado ako sa inyo. Pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Let's go for 400 viewers. Let's go for 400 viewers. 381. 381 viewers. Let's go for 400 viewers. 391. 50,000 likes. 391. Let's go for 400 viewers. Akin muna, sandali, atensyon nyo, Pilipinas. 392. Let's go for 400 viewers. 400 viewers. Okay, sige. Ito. Pakita ko sa inyo. Meron ako papakita sa inyo. Meron ako tuturo sa inyo. At turo lang talaga ito as in literal. Ayun. Turo ko sa inyo. Hindi natin alam kung ano nasa kabila. We don't know what's on the other end. Pero merong mga libro na nangangako ng walang hanggang buhay. Gugustuhin nyo ba yon? Hindi ko alam. Ayaw nyo ba yon? Hindi ko rin alam. Pero when everything is fine and well, you know that you want it. When everything is miserable, there's probably a question inside your head. Gusto ko bang ganito hanggang habang buhay? Yeah. Pero what if you are welcome to make everything fine and well? What if you are welcome to make everything as you want it to be, with boundaries? What if you're not limited by time and space? What if you're not limited by opinions of people? What if you are not limited by your own insecurities? Yung katabaan mo, yung kapayatan mo, yung liit mo, yung tangkad mo, and everything that comes along with being human. What if you can do everything that your heart desires with boundaries? Ata. Meron ako isang idea na natutunan. Wala akong internet yet. Kaya ako internet. Gusto ko makita sandali audience ko. Meron ako isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay. Merong mga nangangako na wala hanggang buhay. And there is siguro possibly a small percentage that there's probably a life after death. 50% chance. I will say. 50% chance. Saan galing 50% chance? Meron kasing isang konsepto na natutunan ko galing sa MIT. Yung MIT, in case hindi nyo alam, Massachusetts Institute of Technology, yan, isang prestihiyosong eskwelahan sa Amerika na ang putang inang tatalino ng mga tao dyan, pinagkukuhanan yan ng ilan sa mga astronaut at saka mga mathematician ng NASA. Case hindi nyo alam. Lintik ang talino ng mga tao nag-aaral sa MIT. And they said, ang sabi ng MIT, there is 50% possibility that this life is a simulation. Simulation. What if death is just an illusion? What if yung katawan mo ngayon kulungan lang pala? Pagkamatay nung katawan mo, makakalaya ka na. What if ngayon nakatingin yung mata mo sa mga bagay na materya na nakatingin ka sa dalawang maliliit na bintana mula sa loob ng isang bahay. Pero paglabas mo sa pinto, merong sobrang lawak na mundo na hindi mo alam na nag-i-exist pala. Kasi nakatingin ka lang galing sa bintana. Tapos ang nakikita mo sa kabila ng bintana, pader. Limitado. Maikli lang. Mga dumadaan. May ibon. Pero may pader dito. Bintana. Pader. Pero paglabas mo pala ng bahay, meron palang hindi birong lawak ng mundo
na nandun sa kabila. Nung loob ng bahay kung saan ka nandun at nakakulong ka. Palagay mo ba? You tell me, palagay mo ba? Sa panahon na nakalaya ka, para bigyan ka ng libo-libo, milyon-milyon, trilyon-trilyon na mga taon, sapat na ba yung mga bagay na ginawa mo? Magandang gabi sa Pilipinas. Mahal naman.